Bagong lahat, unang sahod pala ng taon ngayon. Wala din pambayad utang, saklap. Ang mga brand at ang team ng Bulls nagre-ready na para sa jersey retirement ni Derrick Rose. Yung signature shoes ni D-Rose sa Adidas ni-relaunch ulit noong nakaraang linggo. Gaganapin yung jersey retirement January 24 US time. Parang Boston or Minnesota ata ang kalaban nun. Pero mukhang Boston January 25, Boston ang katapat ng Bulls, PH time yun. Ang price pa ng ticket tumaas agad, nasa average ng $335 at ang courtside umabot ng $10,000. After kasi ng retirement ng jersey ni Derrick Rose, ang susunod doon, Hall of Fame induction during All-Star Game or All-Star Weekend. Ilalagay na kasi ang mga nominee para sa Hall of Fame sa 2026. Pero si Derrick Rose, eligible pa siya 2027 dahil kailangan niya ng 3 taon after retirement. Mukhang binibuild ng Bulls si D-Rose na maging Hall of Famer. Mahina kasi ang traction para sa kanya. Nasa 10 to 15% probability si Derrick Rose na magiging Hall of Fame next year. Siya yung isa sa biggest what if sa history. Hindi naman short run yung nangyari kay Derrick Rose kasi tumagal siya mula 2008 until 2024. Kaso lang naputol agad yung dapat magiging prime niya dahil nagkaroon ng malalang injury. Ang isa naman sa mga biggest name na posibleng maging nominado sa Hall of Fame ngayong taon based sa website ng Basketball Hall of Fame si Blake Griffin, Joe Johnson, Amar'e Stoudemire at Jamal Crawford. Matataas ang probability nila kumpara kay Derrick Rose. Si Jamal Crawford isa sa best 6 man sa history kaya merong narrative. Based sa basketballreference.com, si Amar'e ay 72% probability, Blake Griffin 54%, Joe Johnson 50% na magiging Hall of Fame. Tanging si Jamal Crawford lang yung walang percentage doon sa probability. Pero sa narrative, pwede kasi siyang pumasok. Dapat pasok din ngayong taon si John Wall kasi 32% probability na siya. Pero sinabi sa ESPN for next year si John Wall kasabay ni Derrick Rose. Ang magiging laban na lang ni Derrick Rose para mapasama sa Hall of Fame yung narrative kung paano niya binago ang game. Malaki yung impact ni Derrick Rose bilang youngest MVP sa history dahil sa kanya nagsimula yung mga big time contract ng mga batang player ngayon na imbes na mag-intay ng 8 taon para makuha yung 30%, pwede silang mag-intay na lang ng 4 na taon or mas mababa pa. Siya yung nakaraang MVP na may pinakamababang probability na maging Hall of Fame. Maikli lang kasi yung time na naging best player siya. Kung umabot man lang sana yun ng 3 taon, tataas yung probability ni D-Rose. Kahit kasi kasama yun sa FIBA niya, hindi lang naman kasi NBA ang basihan dun. 2-time gold medal siya para sa World Cup, pero hindi pa rin ganong kataas ang kanyang probability, hindi tulad ni John Wall. So wala namang cash prize ang isang Hall of Famer, pero business-wise magkakaroon pa rin ng value yung mga player lalo na sa merchandise at other engagement. Or kaya mga event ng NBA, at least andun pa rin yung player. Si Victor Wembanyama naman nagkaroon ng injury scare versus dito sa Bucks. Nakabalik naman siya sa game. Another one-sided loss para sa Milwaukee. 21 points, 5 rebounds si Giannis. Si Wemby 22 points at 10 rebounds. May kasama pang 2 blocks. Parang last game din kontra Thunder, natamaan din ng injury yung lower body ni Wemby. Parang ang bilis niya ngayong matumba kumpara dati. Naka-minutes restriction pa rin siya since November 14. Since bumalik si Wemby, hindi pa rin natatanggal yung restriction sa minuto niya. Pero nananalo naman. Mukhang iniingatan talaga ng San Antonio na ma-injured si Wembanyama. Nagka-recruitan pa di umano si Wemby at si Giannis after ng game. Hindi naman alam kung magi-stick pa rin yung San Antonio sa sinabi nila dating i-retain pa nila yung kanilang mga young core at tetestingin talaga yung 3 or 4 na young player nila. Kung gusto kasing tumapat agad ng San Antonio sa Thunder, si Giannis ang isa sa sagot dun. Kaya naman nilang tapatan yung kontrata ni Giannis, si Keldon Johnson, Devin Vassell, Harrison Barnes at yung isang rookie pa nila nakasamahan din ni Dylan Harper. Plus multiple first and second round pick. Kahit 5 second rounder kayang ibigay ng Spurs na hindi sila magkakaproblema. Hindi pa rin kasi tinatantanan ngayon ng mga trade rumors si Giannis dahil iba na yung body language niya mula nang sinabi niyang hindi siya aalis ng Milwaukee. Bad game na nga si Kevin Durant. Revenge game sana niya kontra Thunder. Harap-harapan pang parang dinaya ng mga pinsan ni SGA. 19 points at 7 out of 23 mula sa field itong si KD kontra OKC.
Offensively, bumagsak yung game ng Rockets. Lamang ng malaki sa rebounds at possession yung Houston. Kaso malas talaga si KD sa game. Malas din yung mga tawag ng referee. Harap-harapan din eh. Home court na ng Houston yun. Hindi tinawagan ng backcourt violation sa isang play yung Thunder. Hindi naman kasi tinamaan ni Thompson yung bola. Siguro hindi rin nakita yung linya. Sinabihan pa ni SGA itong si Kevin Durant na i-enjoy niya yung 7 seed. Dahil natalo yung Houston, nagkaroon tuloy ng dikitang possible tiebreaker ang Phoenix Suns, Lakers, Golden State at Rockets. Sa technicality kasi, number 6 talaga yung Phoenix Suns dahil 24 wins. Ang Houston nasa 23 wins. Silang apat yung posible maglaban sa tiebreaker kapag walang team ang nakalayo sa kanila. Mula kasi number 5 hanggang number 8, pwedeng mag-agawan pa ng pwesto doon dahil sa tiebreaker. Tapos 3 pang team ang nasa isang division lang. Ang Lakers at Rockets nagkaroon ng 5-5 record sa last 10 games. Yung Clippers papalapit na rin sa kanila. Sabi ng iba malayo pa daw. Dati kasi 11 games yung lamang. Ngayon nasa 7 na lang. Nausog ko yata yung Lakers dahil sabi ko dati madali lang nilang makukuha yung panalo sa mga below 50% winning rate team. Kaso natalo sila sa Hornets. Puwera usog ulit.